Ayon po sa mga bagong datos, lumobo ng 620% ang bilang ng active addresses na XRP sa loob lamang ng isang linggo. Kasabay nito ay bumaba naman ang supply ng XRP sa mga crypto exchanges dahil sa patuloy po na pag-hoard ng mga malalaking investors o yung mga tinatawag na whales. Pero ano nga bang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na XRP? Positibo ba ito o dapat ba tayong mag-ingat? Yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, bakit nga ba bumaba ang supply ng XRP sa mga exchanges? Ayon po sa isang crypto influencer na si Steph, maraming weak hands o mga investors na madaling matakot at magbenta ng kanilang XRP holdings ang nagbebenta ng kanilang XRP sa mga exchanges ngayon. Sa kabilang banda ay patuloy namang nag-iipon ang mga whales at inililipat ang kanilang holdings sa cold storage. Ang cold storage ay isa po itong offline wallet kung saan ay mas ligtas ang crypto assets mula sa mga cyber attacks at saka exchange failures. Karaniwan kapag maraming investors ang nag-aalis ng kanilang crypto sa mga exchanges, nangangahulugan ito po ay nangangahulugan na hindi po nila balak ibenta sa maikling panahon lamang. Kapag bumababa ang supply naman ng XRP sa mga exchanges habang nananatili o tumataas ang demand, maaari pong magresulta ito sa pagtaas ng presyo. Ito po ay isang classic na halimbawa ng supply and demand principle sa crypto market. Ngayon ay bakit po biglang lumobo ang mga active na XRP addresses? Bukod po sa pagbaba ng supply sa mga exchanges, nakita rin ang napakalaking pagtaas po sa active XRP addresses mula po sa 74,589 hanggang 462,650 sa loob lamang ng isang linggo. Ibig sabihin ay mas maraming tao ngayon ang gumagamit ng XRP. Ayon po sa crypto expert na si Ginong Ali Martinez, ang pagtaas po ng active addresses ay nagpapahiwatig ito ng mas dynamic activities sa ecosystem ng XRP. Kasabay nito ay lumalawak din ang XRP ledger na may 24% na pagtaas sa bilang ng mga accounts mula pa noong taong 2024. Sa madaling salita ay habang ang ibang traders ay nagbebenta, dumarami naman ang bagong users ng XRP at ito po ay maaring isang senyales ng mas malawakang adoption. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito sa market sentiment? Sa kasalukuyan, ang presyo po ni XRP ay nasa $2.45 na may 5.16% na pagtaas nitong nakalipas na 24 oras. Ang kanyang trading volume ay umabot po sa $8.18 billion na nagpapakita po ng pagtaas na interest mula sa mga investors. Ang kombinasyon ng tatlong bagay, ito po yung whale accumulation, pagbaba ng exchange reserves, at pagtaas ng active wallet activity ay nagbubunga po ito ng isang bullish outlook para kay XRP. Ngayon ay ano po ang bullish outlook? Ang ibig sabihin nito ay mas maraming analyst ang naniniwala na posibleng tumaas pa ang presyo ng XRP sa malapit na hinaharap. Kung magpapatuloy po ang trend ng XRP outflows o ang pag-alis ng XRP mula sa mga exchanges, maaaring magkaroon po ng supply shock. Ibig sabihin ay bababa ang liquidity at maaaring tumaas po ang presyo dahil mas kaunti na lang ang XRP na available sa pagbili. Sa nakaraan ay nakita na natin ang ganitong pattern bago po ang malalaking price surges sa ibang mga cryptocurrencies. Kaya naman, maraming traders ang ngayon ay nagmamasid at naghihintay ng posibleng malaking paggalaw sa presyo ng XRP. At ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, para sa atin na nag-hold ng XRP, ito po ay maaaring isang magandang senyales. Ang pagbaba po ng supply sa mga exchanges ay nangangahulugan na mas maraming whales ang may tiwala sa long-term potential na XRP. Kung ikaw po ay XRP holder, posibleng tumaas ang presyo nito sa hinaharap. Kaya maaaring mas magandang hawakan na lang muna natin ito kaysa magbenta agad. Magandang subaybayan ang market movements para makita
kung ang tamang pagkakataon para makita natin ang tamang pagkakataon para makapag-take profit. Ngayon, kung trader ka naman, dapat ka pong maging alerto sa biglaang price swings dahil maaaring magkaroon po ng volatility habang nag-a-adjust ang market. Gumamit na rin ng technical analysis para malaman kung kailan ang tamang entry at saka exit points. Ngayon, kung wala ka bang XRP pero interesado kang bumili, mag-ingat ka po sa FOMO or fear of missing out at siguraduhin mayroon kang solid trading plan bago ka pumasok sa market. I-check mo na rin kung may retracement o pababa ng presyo bago bumili upang maiwasan ang pagbili sa peak price. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw, ang pagbawas po ng supply ng XRP sa mga exchanges at ang paglago ng XRP ledger ay dalawang positibong indikasyon na lumalakas po ang ecosystem ng XRP. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang crypto market ay napaka-volatile. Ang isang bullish trend ngayon ay maaaring mabilis magbago depende sa mga macroeconomic factors, regulation, at saka market sentiment. Kung ikaw po ay isang long-term investor, maaaring magandang balita ito para sa iyo dahil nagpapakita ito ng lumalakas na fundamentals ng XRP. Ngunit kung ikaw naman ay isang short-term trader, mas mainam po na maging maingat at mag-strategize ng maayos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Maraming pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.